Ibinababahala ng mga negosyante ang patuloy na brownout sa Mindanao na siyang ugat ng pagkawala ng trabaho ng libu-libong manggagawa doon. Para sa detalye, balitaan mo kami, Sam Ramirez. Kilala ang Mindanao sa pagkakaroon ng malakas na fishing industry dahil sa malawak at malinis na dagat na nakapalibot. Nariyan ang General Santos City na tinaguri ang tuna capital ng bansa. Ngunit sa banta nakalakip ng krisis sa kuryente sa Mindanao na umaabot na sa hanggang 8 oras kada araw ang brownout, ay tinatayang aabot sa 50,000 na katao sa mga canning factories at mga deep sea fishing vessels ang maaaring mawalan ng trabaho kung sakaling magpatuloy ito. Isa ito sa pinangangambahan ni Pambansang Lakas ng Kilusang Mamamalakaya ng Pilipinas o Pamalakaya Vice Chairman Salvador Franz, leader ng isang fishing sector party list na sinusuportahan naman ni Anak Pawis Party List Vice Chairman Fernando Hicap. Ayon sa kanila na ang kakulangan ng aksyon ng pamahalaan tungkol sa krisis ay maaaring magresulta sa pagbaba ng produksyon at pasahod. Tugon naman ng pamahalaan dito ang Mindanao Strategic Framework o MSDF, isang roadmap na inisyatibo ng Mindanao National Economic and Development Authority, katuwang ang iba pang grupo tungo sa pagbabago at kaunlaran sa Mindanao. Malaking bahagi sa framework na ito ang nakatutok sa pagresolba sa matagal ng problema sa kuryente. Nakasaad dito ang mga plano gaya ng paghahanap ng mga renewable sources of energy at pagpapatupad ng mga saligang batas gaya ng Energy Efficiency and Conservation Bill upang maibsan ang krisis sa kuryente. Ngunit para sa ngayon, nauna nang nagsabi ang Department of Energy na maaari silang magbigay ng assistance sa mga kooperatiba upang makapagrenta o makabili sila ng mga generators upang maibsan ang krisis sa kuryente. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.